Pagsabog ng bulkan, lindol, krisis at bagyo, pandemya, issues of COVID-19. Sama-sama po tayo dyan para wala. Ramdam sa buong 2020 ng bawat Pilipino. Paanong nalampasan? Pagbabago? Paano sisimulan? Rest assured that we are working hard to rebuild your lives after this calamity. Sa gitna ng mga nangyari sa ating paligid, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Mga simulain, gampanin at hakbangin. Babalikan at susuriin dito sa Lingon sa Kasaysayan. There is hope for mankind. Naging makasaysayan ang taong 2020 sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Nagmarka sa puso at isipan ng mga Pinoy ang mga naganap sa bansa. Iba't ibang issue, istorya at hamon sa buhay ang hinarap ng bawat mamamayan. Nandyan ang pagbagsak at muling pagbangon, mga karanasang kapupulutan ng aral at mga bagay na patuloy na hinahanapan ng katagumpayan. Isang magandang bagong taon kaagapay. Ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang, para sa espesyal na programang inihanda ng inyong FEBC Radio TV 702 DZAS, ang Lingon sa Kasaysayan. 2 oras po nating balik-tanawin ang mga naganap sa ating bayan sa buong taong 2020. Sa taong ito, nagkaroon ng COVID-19, isang pandemyang kumalat at gumulat hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Naapektuhan hindi lamang ang ekonomiya ng bawat isa, kundi iba't ibang sektor ng bawat bansa. Tinutukan po ng ating production team ang 6 na mahalagang elemento na gumuhit sa kalagayan ng bansa ngayong 2020. Nariyan ang usaping pangkalusugan, ekonomiya, transportasyon, edukasyon, mga isyong umingay sa social media, kasama na po ang korupsyon sa PhilHealth, Manila Bay Rehabilitation at maging ang speakership sa Kongreso. Bibigyan pansin din po natin ang disaster preparedness ng ating bansa. Bawat isa ay hihimayin po natin kasama ang mga ekspertong ating inanyayahan, sina Dr. Anthony Liachon, Independent Health Reform Advocate at dating Special Advisor to the National Task Force on COVID-19. Dr. Alvin Ang, dating presidente ng Philippine Economic Society at economics professor sa Ateneo de Manila University. Makakasama rin po natin si Engineer Manny Camagay, Transport and Urban Specialist at dating Project Manager ng PUV Modernization Program, Office of Transportation Cooperatives ng DOTR. Bisita rin po natin si Dr. Jail Cornelio, Associate Professor at Direktor ng Development Studies Program sa Ateneo de Manila University. Gayon din sa Attorney Michael Henry Yusinco, Legislative and Policy Consultant, Law Professor din po ng Ateneo School of Government. At bisita rin po natin si NDRRMC Spokesman Mark Timbal. Sasamahan din po tayo maya-maya ni Efren Palyurina sa mga talakayang tumatak sa ating lipunan. Tutok ka lang kaagapay hanggang 9:00 ng umaga at sama-sama po nating balikan ang mga naganap sa taong 2020. Ito ang Lingon sa Kasaysayan, Year-End Specials ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Pagsabog ng bulkan, lindol, pandemya, krisis at bagyo. Ramdam sa buong 2020 ng bawat Pilipino. Paanong nalampasan? Pagbabago? Paano sisimulan? Mga gampanin at hakbangin. Babalikan at susuriin dito sa Lingon sa Kasaysayan. Magandang araw kaagapay, ito po si Heidi Bernardo Sampang at kayo'y nakatutok pa rin sa Lingon sa Kasaysayan, ang year-end special ng 702 DZAS. Atin pong balikan ang mga pangyayari sa bansa. Sa taong 2020, napakarami pong mga bagay na hindi natin inaasahan ang naganap. Lalo na nga po ang paglaganap ng COVID-19. Tila ito ang kumuyog sa health system ng bansa. January 21, unang napaulat na isang babaeng Chinese mula sa Wuhan, China, ang nagpositibo sa virus na ito. At sinundan pa ng ilang kaso noong Pebrero hanggang sa dumating ang March 16.
Inihayag ni Pangulong Duterte na magpapatupad ng enhanced community quarantine o lockdown simula March 17 para maiwasan ang ibayong pagkalat ng virus. Walang mass transport, walang mga klase, walang public gathering at suspended din ang mga trabaho. Nagpatupad po ng health and quarantine protocols at ibinigay sa mga local government unit ang pagbuo ng sistema para mabigyan ng pagkain at essential needs ang mga komunidad. Sa kabila po ng ilang buwang lockdown, restrictions ng pamahalaan at pag-contain sa virus, lumobo pa rin ang total COVID-19 cases sa bansa at umabot din sa punto na pumalo sa 50,000 mahigit ang total active cases. Dahil din po sa pagdami ng kaso ng COVID at ang paglobo ng pasyente sa mga hospital, pinayagan ni Pangulong Duterte ang hiling din ng medical professionals na magkaroon din ng time out kahit papaano. At habang nagpapatuloy po ang mga kaso sa bansa, patuloy din namang pinalalakas ng pamahalaan ang contact tracing at rapid testing sa pamamagitan ng Bayanihan to Heal as One Act. At ito din pong Bayanihan 2 ay patuloy namang nagpapalakas sa ating healthcare system habang binibigyan din po ng assistance ang mga healthcare workers sa paglaban ng bansa sa COVID-19. Ang tanong po ngayon, naging epektibo ba ang administrasyon sa ating laban kontra COVID-19 at kumusta rin po ang kabuuang healthcare system sa Pilipinas para sa taong 2020? Sa ating pong paghimay sa ating healthcare system, makakasama po natin ngayon via Zoom si Dr. Anthony Lietcion, isang independent health reform advocate at dati din pong presidente ng Philippine College of Physicians at dating special advisor to the National Task Force on COVID-19. Magandang araw. Happy New Year, Dr. Tony. Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. Okay. Bago po tayo kinapitan nitong pandemya ng COVID-19, Dr. Tony, pwede niyo po ba kaming bigyan ng picture? Ano po ang itsura ng healthcare system sa Pilipinas? Ang healthcare system sa Pilipinas ay hindi tayo nakapag-invest for many years. Napabayaan ito sa kadahilan ng tayo ang number one exporter ng doktor at nurses sa buong mundo. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pagpapatapos natin ng mga manggagamot at saka mga nurses, aalis na lang sila sa ibang bansa. Kasi may greener pasture on the other side. Mm-hmm. And walang opportunities for them to stay. So nagkaroon tayo ng tinatawag na brain drain. Mm-hmm. Na nag-umpisa noong 1960s, 70s, 80s at nag-peak yan noong 1980s. Mm-hmm. Na ang kadahilanan ay mababa ang kanilang sweldo, lalo na sa government hospital. Mm-hmm. So hindi tayo mga nakapag-invest doon. Pangalawa, may lack of infrastructures din or hospitals in the countryside. Ibig sabihin, ang ating mga hospitals ay kulang na kulang, lalo na sa mga bagay outside of the National Capital Region. Mm-hmm. And ang mga doktor natin, 50% are actually in the National Capital Region. Mm-hmm. And that's a problem in terms of the inequities in health. Dadayo pa sila sa Maynila para dalhin nila yung mga kaso nila. At hindi rin natin na-solve yung mga anomalya sa PhilHealth through the years. Kaya yung gastos, yung out-of-pocket expenses ng mga tao, mataas pa rin at 56%. Na dapat in other countries, mababa yung out-of-pocket expenses kasi yung insurance ang sasagot doon. Mm-hmm. So ito yung mga hindi natugunan for many years na dapat mag-invest tayo sa healthcare. Kaya nung dumating ang pandemya, tayo lang sa buong Asia kasama ang Indonesia ang hindi nakapag-flatten ng curve. Dito nahalata na hindi ready ang Pilipinas tumanggap ng pandemya. Kung maalala mo, iisa lang ang laboratorio nating maganda during the time sa March, RITM lang. Mm-hmm. At makukuha mo yung result 2 weeks after. 50% nga nung first 2 weeks. Namatay na yung pasyente. Wala pa rin resulta nung COVID test noon.
Kaya nahirapan tayo. So ibig sabihin, in a country na poorly invested ang healthcare natin ng government through the years, yung nahirapan tayong i-control ang virus dahil yung healthcare capacities natin ay hindi tayo handa. Yung testings natin, maalala mo, 2,000 ang test kits lang natin. Contact tracings lang. In a Senate hearing, inamin na yung Chinese na bumaba ng Cebu, pumunta ng Dumaguete. Hindi na contact tracings yun. At sinabi pa nga doon ng isang senador na dapat police mga humanap doon para ma-contact tracings. Kasi yun ang ginagawa talaga. Kukunting isolation and quarantine facilities natin. Kaya nangyari, mahaba yung lockdown natin. Tayong pinakamahabang lockdown sa buong mundo. Even up to now, extension pa rin ng GCQ ang pinoproject. Nakakapag-decide na ang mga National Capital Region Mayor na yung last quarter ng 2020 ay naka-GCQ pa. Samantalang sa ibang bansa ay nakapag-flatten ng curve na sila at hindi na sila naka-lockdown. So yun ang summary ng buong taon. At yan ay, ang kadahilanan nito ay yung hindi tayo nakaprepara sa healthcare system natin at hindi rin tayo nakasabay dun sa healthcare capacities na dapat tinayo natin to reopen the economy. So ang nakikita natin, maraming legislations na gagawin tungkol sa healthcare para bumawan ang Pilipinas. At yung Universal Healthcare Law, pinirmahan ng Presidente February 19, 2019 hanggang ngayon, ay hindi natin ma-implement dahil yung PhilHealth na sinasabing cornerstone sa pagbabayad ng mga pasyente ay nagkaroon ng malaking iskandalo dyan at nag-imbestiga ang dalawang kapulungan, ang Senado at ang Congress at maraming health officials ang nakasuhan dito. So imagine mo nagkaroon ka ng malaking anomalya sa health during the time of a pandemic. Hindi mo talaga mawawari kung paano mo ma-flatten ang curve sa ganitong klaseng sitwasyon. So yun ang kabuuan ng 2020 at ang nakita ko naman silver lining dito, ang civil society ay nakisama. Ang step up ang civil society na i-maintain yung minimum health standards, yung mask, yung face shield at saka social distancing para maka-reopen ang economy. I think malaking bahagi dito ang civil society at sila ay sumunod despite hirap na hirap sila sa pag-reopen ng economy at hinarap ang danger ng coronavirus despite makikita natin na siyempre magluluwagan na ang depensa niyan. Pero nakita natin bumaba yung mga cases natin unti-unti dahil din sa pagtulong ng civil society sa IATF at sa National Task Force. Doc Tony, sa palagay niyo ba, itong experience na ito, talagang nakita natin, di ba, yung kahalagahan ng ating mga healthcare workers. At sabi niyo nga kanina, nagkaroon tayo ng brain drain dahil ang liit ng pasweldo para po sa mga doktor, para sa mga nurses po natin dito. So ito po bang COVID-19 experience po natin ay chance para maayudahan po sila, kumbaga ibigay kung ano talaga yung tama na pasweldo para po dun sa nasa healthcare system, workforce po natin? Yan ay isang ang crisis kasi is both an opportunity and of course a crisis. And in every crisis may opportunity. Ang kailangan dito mabilis yung sense of urgency na dapat talaga maayos talaga yung salary structure ng mga government workers natin. Kasi ang ibang bansa kasi nagsesweldo sa mga nurses natin ng almost 5 times ng kinikita dito.
So talagang mapepersa silang umalis, hindi because of lack of patriotism, kung hindi wala talagang opportunity. And of course, gusto nilang kumita ng pera para sa kanilang mga mahal sa buhay na naiwan dito. Yan ang reality, yan ang sad reality. Pero ang nakikita ko kasi, dapat ang liderato ng Department of Health sa tulong din ng Kongreso at saka Senado ay implement na maayos kagad to. Kasi do nakita mo naman meron na Universal Healthcare Law at siguro nandun na yung sa batas na yun. Ang problema ko lang ang bagal ng implementasyon ng Universal Healthcare Law. Dapat yan, kung pinirmahan yan 2019, dapat into action yan ng 2020. Nagkataon lang, nagkaroon tayo ng pandemya, hindi tayo nakatutok. But hopefully, sa next year, this year, itong 2021, ayusin natin yung pagbabayad sa mga healthcare workers natin. Kasi sila nagsasakripisyo, sila mga medical frontliners. Pangalawa, ayusin natin yung PhilHealth. Lagyan natin ng pondo at lagyan natin ng magagaling na board members at Execom para masuportahan yung bagong PhilHealth CEO and President, si Attorney Dan Tigueran. So for many years, dapat matanggal na yung mga anomalya sa PhilHealth para makapagbayad ng tama. At ang pangatlo, dapat suportahan natin din yung panukala ni Senator Sani Angara na sa bawat rehiyon na may medical institution, yung nagtuturo ng medisina, ay magkaroon na nakadikit ng hospital. Para sa ganon, yung mga estudyante ng medisina hindi na luluwas ng Maynila para mag-training at doon na mismo, doon sa lugar nila. So ini-imagine ko na magkakaroon sila ng parang mini PGH, let's say in Region 1, na mayroong medical institution, Region 2, Region 3. Kasi sa bawat rehiyon may medical university or college. Ang tawag dyan state university colleges na nag-o-offer ng medicine and nurses. So dapat yan mayroong katambal na hospital parang sa PGH setting, kaya maraming magaling dun sa government hospital na yon. Nandun yung UP College of Medicine at nandun din yung Philippine General Hospital. So kung may 14 tayong PGH, hindi na tayo aasa na luluwas pa doon na mismo sa region natin. I think that is a brilliant move para magkaroon ng equitable healthcare system sa buong bansa. Ako, magandang panukala po iyon, ano? Saka yung isa pa, Doc Tony, yung scholarship para sa mga walang kakayahan na makapag-aral ng doktor, di ba? Meron na din pong panukalang lumusot sa atin pong Kongreso. Yan ay isa ring panukala na sinuportahan ni Senator Joel Villanueva at ni Senator Sani Angara. Na kasi mahirap magpaaral ng medisina, umaabot ng of course 10 taon at alam naman natin na parang pribilehiyo, middle class lang halos ang nakakapagpaaral ng doktor. So napakahirap ito. So yung medical scholarship, mabibigyan ng pagkakataon ang mga deserving students na makapag-aral ng medisina. At ito ay dadagdag dun sa ating mga healthcare workers na kumukonti sa pag-alis ng mga doktor papunta ibang bansa. Pero matatanggal natin yung tinatawag na hemorrhage na to, itong brain drain na to. Kung tataas ang sweldo nila, that's number 1. Number 2, may medical scholarship ka. Number 3, may greater opportunity ka ring magtrabaho dito at hindi lang sa Maynila, kundi sa countryside. At yung PhilHealth ay maayos para mapapunta din yung ibang benepisyo doon sa mga doktor at makakarating sa kanila. Ito yung mga bagay-bagay na dapat gawin ng liderato ng Department of Health, pati na ang PhilHealth at sa tulong din ng Kongreso at ng Senado.
Kasi napaka-importante po talaga na masiguro yung kalusugan ng mga mamamayan. Hindi lang dahil nasa gitna tayo ng pandemya ngayon, kung hindi kahit wala pong pandemya. Kasi actually, Doc Tony, di ba, wala pa man yung COVID-19, marami po tayong mga kababayan ang allergic ba na pumunta sa doktor. Kasi bukod po dun sa natatakot silang malaman na may sakit sila, natatakot din po sila sa gastos. Tama yan. Actually, ang datos bago magkaroon ng pandemya, 50% ng mga Pilipino ay hindi pa nakakakita ng doktor in their lifetime. Yan ang datos. Imaginein mo yun. 50% of the population natin hindi nakakakita ng doktor. At yung binanggit mo, wala silang mambayad bilang pasyente at wala rin silang panggaso sa ospital na dapat sasagutin siya ng PhilHealth. Dahil nga merong katulad nitong datos na pinresent ni Senator Joel Villanueva na 50% pala ng mga pasyenteng namatay sa COVID ay hindi nakarating ng hospital sa 3 bagay. Ang una, wala silang pera. Pangalawa, may stigma sila na baka hindi sila tingnan at lalong mahawa, di ba? At ang pangatlo, takot silang baka nabangkarote na yung PhilHealth at hindi masagot yung case rate nila. Kaya namatay na lang yung iba sa bahay. So dapat ito kailangan ma-address yan yung ganyang klaseng stigma na related sa admissions or confinement ng mga pasyente na may potential or suspect na tinatawag nating COVID. Doc Tony, kung pag-uusapan naman po natin yung data natin sa COVID-19, di ba po malobo yung confirmed cases po natin? Tapos according to the daily bulletins, naglalabas din po ng active cases, tas bilang ng mga nasawi, bilang ng mga naka-recover. Sabi po ng pamahalaan, kung papansinin naman natin yung ating death toll at saka yung number of recoveries, masasabi po ba talaga na parang naging successful naman yung ating fight laban po sa COVID-19? Successful naman, kaya lang mahaba ang sakripisyo. Kasi kaya mababa yung lockdown natin. Kasi kaya mababa yung case fatality rate na tinasabi, yung number of deaths over the number of cases. Kasi pinagbawalan natin lumabas ang senior citizens that's number one. At saka yung less than 20 years of age to protect them. So in a way, that particular advisory of the IATF nakatulong. Kasi majority kasi ng mamatay ay yung mga merong edad 60 pataas, may hypertension, may diabetes, at saka deficient ang tinatawag natin. Kaya I think yun yung nakapag-protect sa kanila na hindi sila, kaya mababa yung case fatality rate natin. At yun din ang husay din ng mga hospital at doktor natin. Kasi ang deaths nare-record dyan, of course, hospital mas madali ma-record So ang malaking bagay dyan, nung kumonti na yung namamatay ng mga doktor at mga pasyente, dahil humusay na rin ang mga doktor na Pilipino sa pagtingin at naglabasan na rin yung mga gamot para i-save sila. Pero more than anything else, I think we have to give it to the healthcare workers and also to the IATF sa ganung decision. Kaya lang, painful decision yun kasi hindi nakalabas ang maraming tao because of the lockdown. At in retrospect, kung dun sa bayanihan, pondo sana natin kaagad, yung HELAS 1, ay naibigay sana na malaking porsyento ng ayuda para do sa healthcare capacities rather than sa ayuda, siguro maaga nating na flatten yung curve. Yan ang tingin ko. Kung nakapag-early testings tayo, contact tracing, isolation and quarantine noon pang Marso, ay siguro hindi hahaba kasi ngayon lang tayo nakaagapay sa bandang last quarter yung pagdami ng testing natin, contact tracings, isolation and quarantine facilities.
So, yun. At of course, yung education, yung public health campaign, nakatulong na rin in the first place. Medyo naantala nga rin po yung testing, dahil nga dun sa issue rin ng Philippine Red Cross at saka ng PhilHealth. Yes, malaking bagay yan eh. Oo. Kaya ina-advise kasi natin na dapat sa isang SAR, merong composite team ng mga experts na susupport sa bawat SAR. For example, si Secretary Vince Dizon sa testing. So dapat meron siyang team para malaman kung hindi ka na nagte-testing, nalalaman mo kung nakakapagbayad ka. Kasi kung madidelay ang pagbabayad ng PhilHealth sa Red Cross, maantala yung testing natin. So tataas yung ating tinatawag na positivity rate na magdadiagnose kung sino ang healthy at saka sick. Yung healthy, pwede na pumasok. Yung sick, ma-isolate mo yan. Yan ang beauty ng testing kaya siya effective in terms of lowering the cases. Kasi hindi lalabas ng bahay yung mga hawa. Unlike before, na wala tayong testing, pasok ng pasok yung iba, yung pala meron na silang sakit. So wala kasi tayong capacity for testing. At napakaganda na kasi ng positivity rate natin and even the reproduction number. So katulad dito sa bagong hirang nating vaccine SAR, dapat pambigyan ng suporta si Secretary Galvez. Oo, sa kanyang malaking mission kasi he might be spreading himself too thinly kasi siya rin ang National Task Force Chief Implementer, siya rin ang vaccine SAR. And then hindi sa minemenos natin ng kakayahan, isa siyang non-medical expert, kailangan niya ng grupo rin ng mga doktor na may alam sa public health, sa epidemiology ng vaccine, pharmaceutical medicine, distribution, logistics, ethicists, clinical researchers, epidemiologists. Para sa ganun, magampanan niya yung tungkulin mo at hindi kasi siya madaling trabaho. Lalo na kung dalawang trabaho mo. Maalala mo na ang Secretary of Health, maliban sa DOH Secretary, siya rin ang IATF Chair, siya rin ang Chairman of the Board ng PhilHealth. So kaya hindi pwedeng kokonting tao lang humahawak ng posisyon. Dapat yan a group of people with the same level of experience and expertise na ginagawa sa ibang bansa. Kaya madali nila ma-flatten ang curve kasi they enlist the best and the brightest medical experts to help the government. I think yun ang solution dyan hindi siya dapat nalilimit lang sa sa isang tao na pagod na sa pagtatrabaho when you can actually ask people to help para ma-flatten yung curve. Moving forward po, Dr. Tony, sabi din kasi baka hopefully first quarter of 2021 may bakuna na. Ano kaya ang pinaka-epesyente pong paraan to vaccinate ang mga Pilipino? Well, ang projection na nakita ko ay iba. Kasi natapos yung phase 3 trials Disyembre. Ang pagpa-approve sa FDA sa abroad at dito, abot ko siguro ka ng 3 buwan. So January to March, first quarter. So, gagawin pa lang yung gamot this year, 2021. So, malamang second quarter of 2021, dun lalabas yun. Kasi, kailangan mo na kasing isubmit yung efficacy and safe trials ng phase 3 ng mga kumpanya. At medyo late na nag-umpisa yung Russia and China vaccine. Tumatatapos yun ang trial nila ng first quarter or sometime in March 2021. O-order ka pa, approvean ka pa ng FDA ng iyong bansa. Tapos dadalhin dito sa Pilipinas. So lahat-lahat na yan, sa tingin ko, komportable akong sabihin na baka ang unang bakuna natin ay makukuha natin sa June or July of 2021. Ayon sa timelines na nakikita natin. So, kailangan natin siyang
bigyan ng atensyon kasi 20 million muna mauuna dito eh. And ang pangangailangan ay almost mas mababa sa negative zero yung temperature na kailangan natin. So kailangan natin dito na magaling lalo logistics at cold supply chain para hindi masira yung bakuna na i-distribute natin nationwide, particularly dun sa mga pasyente mangangailangan. At yung selection guidelines ay malinaw kung sinong pagbibigyan at yung budget allocation na na-aproban na ng Senado at Congress ay dapat talagang meron talagang nakalaan na pondo para sa pagbabakuna ng mga tao. Nako, marami pa po palang kailangang plansyahin para masiguro po ang proteksyon ng bakuna na yan para po sa ating mga mamamayang Pilipino. Siguro po, Dr. Tony, tinanong din namin ito sa iba pa nating mga bisita dito sa Lingon sa Kasaysayan. Parang ano po ang number one wish po ninyo para sa ating healthcare sector dito po sa Pilipinas? Well, ang una kong wish sana ma-flatten na natin ang curve at ma-eradicate na natin ang COVID para ma-reopen na natin ang economy. Napaka-importante yan hindi tayo makakabalik sa atin dati. We will never recover yung ating economy if we will not control yung viral transmission. At yan ay nakasalalay sa matinding trabaho para may angat yung healthcare system natin na nabanggit natin kanina at yung ating healthcare capacities, number one. Number 3, kailangan ipagpatuloy natin yung public health campaign at maaring mailagay din yung COVID epidemics, disaster preparedness sa curriculum ng mga bata para sa ganon you prepare the next generation of Filipinos to be responsive, resilient, and adaptive to the changes of the environment. Na pag dumating ang mga sakuna, kalamidad, let's say, di lang COVID pandemic, epidemic, volcanic eruption, bagyo, resilient and responsive na yung mga Pilipino to adjust sa mga sakit na to. At ang panghuli, dapat sa lahat ng gagawin natin ngayon, kalusugan ang number one priority ng government. Kasi health is wealth Tama. Ang kalusugan ay kayamanan At nation's health is nation's wealth. So kung malusog ang mga tao, maganda rin ang ekonomiya. Yan ang tinatawag na human capital, healthy and educated population. So pagka ganyan ang ating adhikain, that will generate more jobs for the Filipino. And of course, kung malusog ka at nakapag-aral ka, yan ay katumbas ng trabaho. Doon talaga magbubunga uli ang ekonomiya natin. And we hope na this year, health will be the number one priority of the government as well as the civil society. Maraming salamat po sa inyong panahon para sa FEBC Radio TV, Dr. Anthony Liachon. At maraming salamat din po dahil patuloy niyo pong ine-educate ang mga Pilipino tungkol po sa tamang pangangalaga ng kalusugan at binubukas niyo rin po ang aming mga mata hinggil din po sa mga usaping panlipunan. Happy New Year po, Dr. Tony Liachon. Happy New Year. God bless you. Mga kaibigan, nakausap po natin ang isang health advocate po natin, si Dr. Anthony Liachon. Nakasama po nating humimay sa sistemang pangkalusugan dito po sa Pilipinas sa taong 2020. Patuloy ka lamang na tumutok dito sa FEBC Radio TV para sa iba pa nating paglingon sa mga nangyari sa bansa sa taong ito. Ang taong 2020 ay masalimot dahil ito ay maraming pagsubok. Ngayong year 2020 ay pagpapala para sa akin pagkat ito ang year na kung saan experience ko yung miracle ni Lord na sa tingin ng maraming tao ito yung taon ng kahirapan, but for me this is the year of blessing. Pagsabog ng bulkan, lindol, pandemya, krisis at bagyo. Ramdam sa buong 2020 ng bawat Pilipino
paanong nalampasan? Pagbabago, paano sisimulan? Mga gampanin at hakbangin. Babalikan at susuriin dito sa Lingon sa Kasaysayan. Magandang araw po mga kaibigan. Efren Palyurina po dito sa ating usapan tungkol sa ekonomiya ng ating bansa. Lalo na sa ating pagwawakas nitong taong ito ay napakalaking bagay ang naging epekto ng COVID-19 sa ekonomiya ng ating bansa. At sino pa ang dapat nating pagkuhanan ng understanding ng kung ano nangyayari, kundi ang mga eksperto sa larangan yan. Sa mga well-known economist sa ating bansa ay si Dr. Alvin Ang. Siya po ay professor sa Department of Economics sa Ateneo de Manila University. Director din po siya ng Ateneo Center for Economic Research and Development. Doc Alvin, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Kuya F, at sa lahat po ng ating tagapakinig at nanonood. Itong ating pandemic na ito ay talagang hindi natin akalaing ganito pala tatagal at hindi pa natin alam kung hanggang kailan siya. Pero since March ay talagang napakalaki na ang epekto niya sa ekonomiya ng ating bansa. At marami ang mga tanong na nagsusulputan kasi marami ang naapektuhan doon sa where it matters, sa bulsa. Paano mo ilalagay sa isang snapshot ang nangyaring effect nitong COVID-19 sa ating ekonomiya from the beginning? Ang pinaka talagang epekto nito ay yung talagang pagsara ng ekonomiya, no? Ang pagkakaiba po kasi ng mga dati nating naging mga krisis sa pang-ekonomiya, yung pong iba ay dahilan sa bumagal, pumangit, o hindi gumanda ang pagtakbo. No? At yung iba tinatawag lang na normal business cycle sapagkat nag-iiba ang negosyo. May mga sektor na nalulugi, may sektor na bagong. Ngunit ito, lahat wala tayong pinili, sinara natin. At hindi lang po tayo, buong mundo to. Mm-hmm. Kaya yung ating pong tinatawag na epekto nito ay talagang malawakan. Uh-huh. Of course, may mga sektor na pinotektahan tayo, lalo na yung pagkain. Pero hindi po ibig sabihin nun ay umokay po ang lahat dahil talaga rin pong malaki po ang nahila, lalong-lalo na po yung mga sektor na may contact, lalo na yung face-to-face na ang kanilang primary impact sa pagninegosyo ay yung mag-face-to-face. Mm-hmm. Katulad ng mga hotels, restaurants, education, yung public transport. Yan po talaga malaki ang tama ng COVID na to sa kanila. Mm-hmm. Dahil nga nasama sa transportasyon, nadamay na po yung pangkalahatan. Okay. At walang masakyan, hindi makamove ang mga tao. Mm-hmm. Shutdown, nagsara ang ekonomiya. Ibig sabihin nun, nawalan ng trabaho ang mga tao. Yes, ibig sabihin nun, nawalan ng trabaho at nagsara, or pansamantalang nagsara mga negosyo. Mm-hmm. Dahil pansamantalang nagsara, nawalan ng trabaho yung mga tao. Mm-hmm. Yung joblessness ay isa sa mga dati nang ina-address ng ating pamahalaan. At nakikita natin na yung effort ng pamahalaan to create jobs, build, foreign trade, agriculture, gustong palakasin, para mag-create ng jobs. Pero nung dumating ang COVID-19, parang biglang pumreno ang lahat ng ito. At mukhang milyon ang ating inaasahang lalo pang masasadlak sa kahirapan because walang trabaho. Namamalimos na nga ang mga jeepney driver na nakita natin. Mm-hmm. Totoo po yun at mas marami pang siguro ang nawalan ng trabaho. Ang maganda lang sa krisis na ito, yung mga nawalan ng trabaho, hindi po sila yung hindi po yung talagang nag-give up Kasi hindi naman po hindi po pare-pareho epekto sa bawat sektor. Yung mga iba na nakita na talaga nila na mukhang malabo, hindi babalikan dati kaya kumilos kaagad, gumawa ng kaparaanan as early as April, May. Mayroong mga nagsikap na makagawa ng ibang paraanan para magkaroon ng kabuhayan.
Kaya kung makikita natin yung mga datos ng statistics natin sa Labor Force Survey, marami po ang nabawasan daw ang unemployed. Pero hindi po marami ang trabahong na na-create. Saan po napunta yun? Naging self-employed po yung mga tao. Okay. Naging makaparaan, no? Naging maparaan ng mga tao. Sa tingin ko, karamihan dyan lumipat siguro sa tumutulong sa online or naging delivery. Talagang dumiskarte, no? Hindi nag-antay na ma-solve lang yung pandemic na ito na gano'n, ano? Hindi po sila naging kampante kasi nakita na nga yung epekto ay hindi ganong kadali. Mm-hmm. Yung mga kababayan nating OFWs ay nawalan ng trabaho rin, hindi na rin yung mga kontrata dahil nag-shutdown din ang mga kumpanya overseas. So nakadagdag pa yun sa dami ng mga naghahanap ng trabaho nang sila'y bumalik sa ating bansa. Ay, totoo po yan. Madami po sa tansya namin, aabutin to ng 250,000, no? To the yung extent nung pangyayaring ito. Mm-hmm. Ang malinaw kasi dito, hindi lang naman sa Pilipinas, sa ibang bansa. Katulad ngayon, merong nangyayaring tinatawag na second wave sa Europa, sa Amerika. May mga Pilipino nagtatrabaho doon, So malamang hindi na naman sila makalabas o hindi sila mawalan na naman sila ng hanap buhay. Yun po, makakadagdag po talaga sa internal challenges natin dito sa loob ng bansa. So, Doc Alvin, as we close, ang message mo para sa ating mga kababayan at sa ating pamahalaan, parang you're saying may dapat mangyaring pagbabago, hindi ba? Opo, alaga po na magkaroon tayo ng una yung mindset na babalik pa yung dati, itabi na natin 'yon. Okay. Kailangan natin mag-move on, look forward. Mukhang ito na yung kinalalagyan natin. So paano tayo magpapatuloy sa buhay kung ito may virus? Mm-hmm. So kailangan doon tayong mag-isip na ngayon. Kung di ako lalabas, di ako makakikita ng pera. Kung di ako lalabas, di ako makapagbukas ng negosyo. Kung di ako lalabas, walang activity na mangyayari. Walang mangyayari sa ekonomiya. So, kailangan po na meron tayong ambag din. No? Yung pamahalaan may ambag, yung pribadong sektor may ambag. Tayo bilang mga mamamayan may ambag din. Yung ambag natin, hindi po to expose ourselves, but yung kung talagang kailangan ay alamin natin kung paano tayo kikilos. Kasi po, kahit naman na may vaccine, may pila po yan. Hindi naman po agad lahat tayo magkakaroon ng opportunity to get that vaccine. So, habang nag-aantay po tayo, dapat productive pa rin tayo. Nakakagawa tayo ng paraan. Pwede natin paghalu-haluin kung ano yung meron tayo, yung teknolohiya. Pwedeng yung iba gawing online, yung iba ilabas. No? So, wag po lahat iasa sa mga pwedeng tumulong sa atin sapagkat sila rin po ay maraming tinutulungan. Kailangan po magdiskarte rin tayo, umisip ng mga kaparaanan na abot natin, abot kamay. No? Yung example, mag-retrain tayo, mag-reskill tayo. Marami sa atin may internet access at nanonood lang ng YouTube, palitan natin yung pinanonood natin to something that will teach us better, improve our skills. Tapos yung mga negosyo din, magtulungan, no? Yung mga may negosyo, i-up to skill ninyo yung mga tao ninyo. Sapagkat marami talaga sa kanila, kung nasanay na manual, old ways, mahirapan po bumalik sa new environment na hinaharap natin na maaaring magtagal, hindi lang po hanggang sa baka isang taon pa na yung parang tsa-tsa ang natin ito, no? Iwas, papasok, labas, atras, abante. Okay. Yun po ang new way of life, no? Hindi po siya pwedeng sabihin marami kasi nagsasabi new normal pero actually sa isip nila yun pa rin dati. Kailangan talagang bago nito paano tayo dadaan dito? Magbabago lahat. Na bago na yung kultura natin sa health,
naghuhugas na tayo ng kamay, minom tayo ng vitamins, kumain tayo ng gulay, natutulog matagal. Yun po isang parte. Yung isang parte, yung productivity naman. Convert that healthy lifestyle into productivity. Yan po ang critical. Napakaganda. So itong ating haharaping taon 2021, hindi pa natin ma-forecast, pero what we know is kung ano yung pwede natin gawin ngayon. Mag-upscale, learn to live with the virus. Wag isipin mo, wala siya totally. Hindi naman ito ang first time na may virus sa ating paligid. So Calvin, napaka-positive, napaka-informative ng iyong mga iniwan para sa amin. Thank you very much for your time. At siyempre, makakasama tayo sa pananalangin na ang ating ekonomiya ay lalago. Pero yan lamang ay sa kalooban ng Diyos at sa ating participation together with the government. Maraming salamat, Doc Calvin. Maraming salamat po, Kuya F, at sa lahat ng nanood at nakinig. God bless po. Mahirap kasi maraming pagsubok. 2020 ay puno ng kahirapan dahil sa COVID. Punong-puno ng hamon sa buhay ng isang nananampalataya. Pagsabog ng bulkan, lindol, pandemya, krisis at bagyo. Ramdam sa buong 2020 ng bawat Pilipino. Paanong nalampasan? Pagbabago? Paano sisimulan? Mga gampanin at hakbangin. Babalikan at susuriin dito sa Lingon sa Kasaysayan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Lingon sa Kasaysayan, ang year-end special ng 702 DZAS. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at sama-sama po nating baliktanawin ang mga naganap sa transport system sa bansa. Sa pagdating ng COVID-19 sa Pilipinas, lubha pong naapektuhan ang sektor ng transportasyon dahil sa pinatigil na operasyon nito. Ilang buwan din po mga kaagapay na naparalisa ang pasada. Nawala ng pinagkakabuhayan ang mga driver, mga operator, mga konduktor, iba pang mga trabahador at maging ang mga talyer. Habang kinakaharap po ng bansa ang pandemya, patuloy namang ginagawa ng paraan ng pamahalaan para mabigyan ng ayuda, tulong at solusyon ang mga naapektuhang drivers ng public utility vehicles. Sa ilalim po iyan ng Bayanihan 2 o yung Bayanihan to Recover as One Act. Unti-unti rin naman pong ibinalik ang mga pasada ng TUV, lalo na ng mga jeepney at bus, habang sinusunod po ang health protocols na ipinatupad ng pamahalaan. Nagkaroon din po ng diskusyon kaugnay sa distansya ng mga pasahero ng TUV. September 19, matatandaan po na nagkaroon ng desisyon si Pangulong Duterte na manatili sa 1 meter distance ang mga pasahero sa loob ng public transport sa halip na 0.75 meters. Ilan lang po yan sa mga naging kaganapan sa transportasyon ngayong may pandemya. Sa puntong ito, samahan niyo po kami at ng ating eksperto para baliktanawan ang naging lagay ng transportasyon ngayong 2020. Kasama po natin via Zoom si Engineer Manny Camagay, isang transport and urban specialist. Isa rin po siyang mechanical engineer, environment and energy conservationist, at dati rin po siyang project manager ng PUV Modernization Program Implementation ng Office of Transportation Cooperatives at DOTR. Engineer Manny, magandang araw po. Happy New Year po sa inyo. Yeah, magandang araw Heidi, at sa ating mga tagapakinig. Sana po maayos tayong lahat. Sana po ligtas at maayos tayo sa ating mga bahay. Nako, Engineer Manny, pag-usapan po natin itong sektor po ng transportasyon natin sa Pilipinas, particularly ng public transportation. Siguro po bago natin tingnan yung kalalagayan po niyan habang may pandemya, ano ba yung pangkalahatang sitwasyon po ng ating public transportation before the pandemic? Okay, interesting yan, no? So, if we go back, no, sabihin na lang natin mga 8 or 9 months ago, no? Busy pa kami noon, kasama ko, naging guest nyo dati sa programa, sila Engineer Swansing, mga officers ng OTC. Nasa pa kami out of town at pinopromote pa namin yung PUBMP, no? Ito yung modernization program. At kasama natin yung mga
kooperatiba sa iba-ibang probinsya. And we're very busy noon. Hindi namin alam na lahat pala ng paghihirap namin noon matutugtugan for a moment. Sabi natin for a moment kasi hindi naman tumatagal-tagal ang pandemya. Anyway, ang situation natin noon, nagkakagulo ang local public transport natin, especially yung mga PUJ, PUB, kasi nga merong division na gusto nilang modernization, merong ayaw. Marami nang nakaarangkada with the benefits ng modernization. So overall, ang transport system natin, we thought that was the normal. Andun ang traffic, andun ang hustle every morning, andun yung gigising ka ng maaga, andun yung uwi ka ng gabi kasi magpapalipas ka ng traffic. And then, nakikita ko yung dilemma ng mga sumasakay sa ating mass transit, no? I evaluated yung ating LRT, MRT. Nakita ko yung difference. Early in the morning, nasa EDSA na yung iba, aakyat hanggang dun sa, siguro, equivalent nung 5 floors ng mall yun eh. Para lang makasakay sa MRT, no? When it's supposed to be, dapat ang MRT is mass transit, dapat mabilis eh. But ang problema ron yung mismong going into the train ang problema. So nakita natin, may kakulangan pa rin, no? Overall, ito yung nakita nating normal, which is, hindi pala. May pinakita sa atin ng pandemic na hindi ganyan ang normal. Ang normal is dapat efficient public transport. So yun, I would like to call it efficient public transport. Yung nararanasan natin ngayon, although hindi pa ito talaga yung normal, nasa transition tayo. Yes. How about Engineer Manny, yun pong nangyari sa ating mga namamasadang public utility jeepneys. Parang ang nangyari po dahil sa pandemya, na-review yung mga ruta. In a way po ba, dahil sa pandemic, parang naiayos po yung issue na yon, yung usapin po na yon? Yeah, good question. Actually, matagal lang may problema yung ating mga ruta, especially sa jeepneys, no? Kasi sa dami nung services ng ating PUJ subsector, I call it subsector kasi under sila ng public transport eh, so subsector. Kasi marami namang proponent dyan eh, merong UB Express, may bus, so puro public transport yan. So sa ating jeepney subsector, may mga may mga overlapping. Kaya nga hanggang ngayon may mga nag-aaway na mga, sabihin na natin, grupo ng mga jeepneys kasi may overlap naman talaga, allowed sila up to 25% ng kanilang ruta. Ang problema, pag nagkasabay sila doon sa common length o common area, nag-aagawa ng pasahero. Sasabihin ng isa, hindi, ruta ko to eh. Ruta ko din to eh. Parang ganon. But more than that, sa ating PUBMP or PUB Modernization Program, meron tayong pinapatupad doon na Local Public Transport Route Plan. Ito, katuwang natin ang mga local government. Kasi mas kabisado nila yung ruta nila, natulo sila ng LTFRB. Nire-replan natin. Tinitignan natin yung ano ba yung mas viable na ruta instead na yung dating ginagalawan nila. Baka pwede i-divert kasi may mga subdivisions or may mga vacant areas na pwedeng gawa ng para maiwasan yung conflict, no? Especially modernization program in full, one transport cooperative will be given the exclusive right to fly in one route, no? Ibig sabihin nun, walang agawan, walang away. Yes. So, ma-allow din, kahit na dalawang grupo, magsasama sila sa isang ruta, pero magkaiba ng destination. So, minimize natin yung conflict. After po siguro dun sa issue ng modernisasyon ng mga jeepney, isa rin po sa parang tumatak ngayong 2020, ito pong sa mga bus din, Engineer Manny, yung naging babaan at sakayan po, particularly dito po sa EDSA, naging kakaiba po dahil nasa gitna, doon lang ang ating busway. Ano po ang komento niyo po dito? Actually, yun nga. May programa naman talaga ang gobyerno for the busways. It so happened na inabot ng pandemic.
Nag-uusap kami dyan before kasi may mga proponent pa nga from overseas na gustong mag-supply ng buong sistema ng busways. And mapapansin natin ngayon, kung yung ating mga tagapakinig, no, nakasakay kayo ng yung P2P, no, point-to-point bus, makikita nyo, no, pag nasa bangketa kayo, ilang pulgada na lang na pagpasok niya sa bus, andun na kaagad. Hindi na yung mataas na bus na hanggang 5 steps yata eh. Kasi kailangan mo sumampa. Misdesign talaga. Yeah, saka parang hindi yun user-friendly, especially sa ating mga PWD, no? Before, kung bababa ka ng bus, mag-iingat ka sa hagdanan pa lang kasi pag ikaw nahulog, nadulas, aksidente sigurado. Ngayon, para ka lang pumasok na elevator. Yung ganun ka-convenient. Okay. So, yun yung urban bus system na gusto namin ma-implement sana. Napilit siyang i-implement ngayon kasi because of the scarcity na nawala yung ibang smaller public transport system. Yes. No? Ang problema kasi, especially nung UB Express, no, pasintabi lang po. Wala naman po tayong gustong ilagay in a negative light dito. Ang problema kasi sa UB Express, sobrang siksik, no? Kahit sabihin natin, hindi naman pinilit na maging 20 ang laman, up to whatever can be accommodated, let's say 8 or 10, no? Kasi yung social distancing nawala eh. Kaya nga, ito yung problema with the COVID-19. Siya, anti-mass transport. Kaya sigurado tinamaan ka agad yung mass transit natin kasi ito nga yung ang idea ng efficient mass transit is to transfer so many people from one place to another in a most efficient way, no? Pero nawala lahat yun because of yung contamination effect. No? Oo, nalimitahan. Malaki, yung carrying capacity, Yes. Kaya it translates it sa income, yung fair revenue, saka yung overhead operation, especially pag ganyang malaki ang infrastructure, let's say mass transit, ang laki ng operating cost niyan, overhead cost. Although kaya nilang patakbuhin yan without a driver, ito siguro hindi alam na ating mga tagapakinig, no? Pwede hong tumakbo ang MRT o Light Rail Transit or MRT nang walang driver. Kaya lang, sino magtitiwala sumakay? Yun may driver nga nabangga. Sa Japan, may ganyan na pong trend, di ba, engineer? Walang driver. Oo. Yes. Marami namang sumasakay. Even sa plane, sa airplane, pa rin, kaya pa rin nila kasi with the level of technology ngayon, yung remote sensing and all the automation, kaya. Pero, syempre, for convenience and for security of the riders, pwede. Okay. So, siguro po, engineer, yung period na ito na nagkaroon tayo ng pandemic, sabi nyo nga, parang nagkaroon ng pagkakataon ng ating pamahalaan na mag-transition, parang unti-unti i-introduce na yung nakaplano dun sa master plan sa ating mass transportation or sa ating public transportation. Actually, yung na-mention po natin, basically, dito po yan sa NCR, sa mga karatig lalawigan natin, at ibang usapan pa yung sektor po ng public transportation. Siyempre po, iba po yan sa Visayas, iba po yan sa Mindanao. Pero ngayon po nga, nagsasara po tayo ng taon at meron po tayong bagong taon na sasalubungin. Siguro po, Engineer Manny, bilang isang transport specialist, ano po ang pangunahin na parang recommendation pa po ninyo sa ating pong pamahalaan? Paano pa natin parang, in a way, isang hakbang ma-improve po natin yung ating public transportation? Okay. Actually, konting konting kaayusan na lang eh. Okay. Number one, of course, modernization nandyan na eh. No? Modernization is given na kasi yung ating urban bus systems, naka-align na sila. Na-introduce na, and then yun nga, mas na-improve nila yung level of technology kasi pwede nang cashless yung fare, no? yung na-implement natin yan. Naging controversial yan, yung Beep. I'm friends with the Ayala Group dun sa Beep card, yung
AFCS. Kilala ko yung nakasama namin sa modernization program ng OTC, and we're trying to work together. Yung modernization is in place. We have just to convince the people, actually operators, not more of the commuters, kasi commuters gusto nila eh. In fact, you would, diba, we all witness, willing magbayad ang riding public ng Grab or even any ride-hailing transport, at a higher price. So, why not yung urban bus system na mas mura at convenient and you're safer, So, modernization is one. And then, siguro, yung institutional arrangement or institutional cooperation among agencies para makonvince natin, especially yung mga nasanay na sa traditional transport na talagang yung jeepney natin humaba ng usod kasi ang gamit nilang makina pang truck, So, ang laman niya 24. So, yung pasahero magbabayad na sa dulo, inaabot yung pamasahe. So, gusto nating ma-address yun kasi we cannot move on kung gusto natin yung old ways na ang jeepney natin is something like 75 years in operation. Pero ayaw natin baguhin because yun nga siguro alisin muna natin yung drama. Let's try to move forward kasi ito na rin yung panahon. Binigyan tayo ng, sabi natin, kalikasan, binigyan tayo ng go signal. Sinasabi sa atin, baka gusto nyo mag-revisa ng inyong mga plano. It's time to reboot. Sabi nga, ibang mga development agencies. Reboot. The Great Reboot o kaya the Great Reset, siguro from traditional diesel, kasi public transport normally uses diesel fuel, fossil fuel. From traditional diesel fuel, baka pwede tayong mag-shift sa electric or something less pollutive, Pwedeng LPG, pwedeng LNG, liquid natural gas, or pwede ring other alternative or mix o kaya hybrid, Since ganito na yung situation natin, hindi natin basta maalis ang virus, ang pandemic, And we have to be COVID or we have to be crisis ready, It also relates to sustainable transport. So maraming yan. So ngayon, nagkaroon ng rise of personal transport, Andiyan ang motorcycle, andiyan ang scooters, andiyan ang bike. But then, pag binalikan natin, ano ba ang design ng tao, meron tayong dalawang paa. Parang we're bound to move, We're bound to produce kasi meron tayong kamay, meron tayong isip, The whole scenario, parang you cannot we cannot just limit people na sa bahay lang. Although work from home is good, but lalabas pa rin ng mga tao. So it follows pati yung ating design ng mga syudad, urban design, landscape. Siguro babaguhin natin para pag ang tao, let's say mas malapit lang yung opisina niya or workplace, siguro in a span of maximum of siguro 2.5 or 3 kilometers, walkable na yun. I think it's good enough for people to walk. Kasi ngayon, napilitang maglakad ang mga tao more than 5 kilometers because of yung hirap na transport. Lakad-lakad, may health benefits din yan, mga kaagapay. Nako, salamat po sa inyong challenge na yan at dun sa tinatanaw nyo po para sa ating public transportation sector. Engineer Manny, mukhang malayo-layo pa po talaga yung ating kailangang lakbayin bilang isang bansa para magkaroon po tayo ng isang episyenteng public transportation. Pero habang pinapangarap pa lang natin yung mga nabanggit po ninyo, Engineer Manny, nawa sa mga panahong ito, di ba, maging New Year's resolution, mas maging disiplinadong motorista at saka commuters tayo. Thank you po sa inyong panahon. Happy New Year sa inyo, Engineer Manny, and God bless you. Happy New Year. Happy New Year pati sa ating mga tagapakinig. God bless po. Okay. Nakausap po natin si Engineer Manny Camagay at mananatili po na umaasa tayo nagaganda rin one day yung ating pong public transportation dito sa Pilipinas. Manatili po kayong nakatutok dito sa FEBC Radio TV at sa amin pong pagbabalik, bigyan daan po natin ang iba pang mga naganap sa taong 2020. Challenging. Isa lang masasabi ko, grabe si Lord. Pinagaling niya ako sa aking mga karamdaman. Tapos yung mga blessings niya, ang kanyang pag-iingat sa aking pamilya, sa aming angkan, sa aking buhay. Kaya nagpapasalamat ko sa year 2020 dahil ito ang breakthrough sa aking buhay.
Pagsabog ng bulkan, lindol, pandemya, krisis at bagyo. Ramdam sa buong 2020 ng bawat Pilipino. Paanong nalampasan? Pagbabago, paano sisimulan? Mga gampanin at hakbangin. Babalikan at susuriin dito sa Lingon sa Kasaysayan. Magandang araw kaagapay, ito po si Heidi Bernardo Sampang at kayo'y nakatutok dito sa Lingon sa Kasaysayan, ang year-end special ng 702 DZAS. Sa puntong ito ay balik-tanawin po natin ang naganap sa education system sa bansa. Marso 2020, sa pagsimula ng quarantine dito sa Pilipinas, natigil po ang physical classes sa mga paaralan at itinuloy na lamang ng mga estudyante ang pagpasa ng mga natitirang requirements sa nakaraang school year via online. Dahil po sa pagpasok ng pandemya sa bansa at sa pag-adopt ng new normal, naghanda ang Department of Education sa magiging sistema sa pagpasok ng school year 2020-2021. Ito na nga po yung blended learning, kung saan sa bagong sistema, gadgets, computer, laptop, smartphones, TV at radio ang kailangan ng mga estudyante para sila'y maturuan. Pero ang mga estudyanteng walang gadgets, printed modules naman ang ibinigay ng mga guro na namahagi po nito. Dumating ang October 5 na siyang naging pagbubukas ng klase. May mga naging smooth ang pagbubukas ng kanilang klase, ngunit marami ring nagkaproblema sa mga module. Ano-ano nga po ba yung mga adjustments na ginawa ng mga estudyante, mga paaralan, mga magulang at teachers sa blended learning para sa school year 2020-2021? At ano rin po ang kabuuang epekto nito sa ating education system? Para po sa paghimay sa paglingon natin sa edukasyon sa taong 2020, makakasama po natin via Zoom si Dr. Jail Cornelio, ang Associate Professor at Director ng Development Studies Program sa Ateneo de Manila University at nagtapos din po siya ng PhD in Sociology sa National University of Singapore at ginawa na ng National Academy of Science and Technology bilang isa sa mga 2017 Outstanding Young Scientists ng Pilipinas. Magandang araw po, Dr. Jail. Magandang araw, Miss Heidi, at magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay. At tayo po ngayon ay magbabalik tanaw, lalong-lalo na po sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas ngayong 2020, kung saan naapektuhan pong lubha dahil po sa pandemya na hatid ng COVID-19. Siguro, quick throwback muna tayo, Dr. Jail, paano niyo po ba isa-summarize? Ayan, ang naging pag-adapt po natin or yung naging karanasan po ng mga mag-aaral na mga Pilipino dito po sa ating makabagong pamamaraan ng pag-aaral ngayon sa Pilipinas. Oo, I think suma total, Miss Heidi, hindi ito naging madali para sa marami mga kabataan. Hindi accessible ang internet isa yun, di ba, sa mga naging challenges ng pagta-transition dito. Kaya naging open eventually in Department of Education na maging blended. So magkakaroon ng mga modules, mga printed modules, and so forth. Ang isa sa mga realizations natin, ako personal realization ko, dati pinagmamalaki natin na online ang lahat ng mga kabataan, IT, magaling sila sa technology. Pero pagdating nitong online learning, itong blended learning, nakita natin na hindi pala lahat meron kakayahan maka-access ng internet. Nababalitaan natin na may mga kabataan na kinakailangan pa nilang bumiyahe or lalo na dun sa mga liblib na lugar, kailangan pa nilang umakyat ng bundok para makakuha ng signal. Pero hindi lang naman sila yun pati tayo mismo nandito sa syudad, kahit tayo nagpa-fluctuate ang ating internet connection. At malaking challenge yun para sa hindi lang dun sa access, kundi maging dun sa kalidad ng magiging learning nila. And sa pagtatapos ng taong ito, kailangan nating balik-tanawin, nakatulong ba talaga ito sa ating mga kabataan? At ano pa yung pwede nating gawin sa darating na taon? Pero Doc Jail, ano yung mga napansin ninyo bago tayo nag-shift dito sa online learning na sistema ng education natin bago tayo dinapuan ng pandemya? Oo, good question. To be honest, malaki na yung naging improvement, Miss Heidi, ng ating ng accessibility. Diba? Pinag-uusapan natin yung access. Marami ng mga kabataan ang nakakapag-enroll. Ang tawag dyan sa pag pinag-aaralan namin ito ay yung enrollment rate. At
And over the past few years, tumataas na yung enrollment rate natin at yung bunga yan ng maraming mga factors katulad ng 4Ps, yan, lalo na yung mga pinakamahirap, mas nakakapag-enroll sila at mas nagre-retain sila. Pero syempre, nung pagpasok nitong pandemya at nag-transition tayo sa blended learning, biglang maraming mga kabataan na hindi na makapag-enroll. I think last year, 27.7 million ang kabataan nang dapat mag-enroll. Ang nakapag-enroll, this year, nasa 24 million lang or something. So talagang marami ang mga hindi nakapag-aral. Isa yon. Pangalawa, bagaman maganda yung naging kalagayan ng enrollment rate ng ating mga kabataan in the past few years, makikita natin na yung quality pala ng education natin, Ms. Heidi, ay hindi pa rin on par with our neighbors dito sa Southeast Asia and around the world. So di ba nagkaroon ng regularly merong parang global examination, tinitingnan nila yung mga scores ng mga kabataan. At dito sa atin, tayo ang isa sa mga pinakakulelat na bansa pagdating sa science, sa mathematics, sa comprehension, sa reading, at in fact, isa sa mga malaking realization ko rin doon, Ms. Heidi, hindi rin kaya ng kabataan na ma-distinguish kung ano yung totoong balita sa fake news. No? Malaki yung impact noon sa appreciation natin sa facts, no? dito sa ating bansa. So, in other words, bagaman mas marami na nakakapag-aral ngayon, hindi nangangahulugan na mataas yung kalidad ng edukasyon natin before COVID pa yan. Lalo na ngayon na mas challenging yung situation. So, ibig sabihin mo ba, Dr. Jail, bagamat parang naging advance yung mode of learning natin ngayon kasi gumagamit ng gadgets, gumagamit ng internet, kumbaga gumagamit ng teknolohiya, may danger na ang mag-suffer ay yung quality. Oo, yes. Ano yung natututunan ng mga estudyante? Totoo. Ang isa sa mga challenges kasi sa online learning o sa blended learning, ang assumption nito, Ms. Heidi, is that kaya nung bata na magsolo, no? Or sarilinin niya ito. Mag-work ito doon sa mga self-driven na mga kabataan. Mag-work ito doon sa mga competitive na kabataan. Pero maraming mga skill set ang hindi ma-exercise sa online learning. Napaka-limited ng magiging interaction. Lalo na kapag marami kayo masyado, halimbawa sa Zoom or doon sa, kung depende sa anong platform na ginagamit, isa yon. Tapos pangalawa, hindi naman kasi lahat ay nakakasabay dun sa tinatawag na synchronous sessions, no? Makikita natin na, and I'm sure yung ating mga magulang na nakikinig ngayon, alam nila yung experience ng mga anak nila na bigla na lang mawawala sila doon sa session kasi nag-fluctuate yung kanilang internet connection. So yung mga little things like those, nakakatawa siya pag inisip mo, pero pag pinag-isipan mo rin ng malalim, yung impact nito doon sa bata diba? Kailangan niyang humabol. Yun yung, I think, isa sa mga sana mas napagandaan pa natin. Of course, alam naman natin na nagkaroon ito ng delay, yung opening ng ating classes. Pero in spite of the delays, in spite of the extension, may pa rin tayo nakikita ang mga challenges. Hopefully, susunod na taon ay mas lalo nating ma-improve pa yun. Okay. So, as a sociologist, Dr. Jail, ano ang nakikita ninyong parang sociological impact, kung may ganun pang term? Yes, oo. Ng ganitong bagong paraan ng pag-aaral ng mga estudyanteng Pilipino. Kasi sa ibang bansa, Dr. Jail, pa rin nag-physical classes yung mga bata. Kagaya ng mga pamangkin ko po sa Spain. Mga preschooler yon. Pero alam naman natin, ang Europe, ang taas din po ng COVID cases nila. Pero tinanong ko yung kapatid ko, bakit pumapasok sa school yung mga bata? Hindi ba delikado? Ang sagot sa akin ng kapatid ko, yun daw yung naging desisyon ng kanilang pamahalaan na parang matutunan nilang mamuhay ng normal na nandiyan pa rin si COVID. So ang nangyayari dun sa mga estudyante, kapag may nag-positive na kaklase, mag-home quarantine lang sila.
Isa yan sa mga modalities na pwede sana nating tingnan din dito sa Pilipinas. Kumbaga, paano tayo sasayaw, no? Sa paglaganap ng COVID na ito. I think our policymakers have to make the decision. But again, kinakailangan kasi yan ng proper transitioning, Ms. Heidi. Isa sa mga I hope na sana pa-improve natin bilang isang bansa ay maging maganda yung ating pagta-transition, hindi yung abrupt parate. Alam natin and alam nating lahat yan na bigla-biglaan kasi yung lockdown, di ba? Bigla-biglaan yung pagsasara ng eskwelahan. Bigla-biglaan lahat yun eh. Naiintindihan ko na it's really a debate between time and the spread of the virus. Pero sa totoo lang, ako bilang isang professor of development studies, mahalaga para sa amin yung tinatawag na change management strategy. So hindi nangangahulugan na ma-implement mo ito ay lahat makakasunod na makakasana. I think yun yung isa sa mga big sociological lessons, no? Balik tayo dun sa tanong mo, na makukuha natin from this. Other countries have taken the risk. Ayan, katulad nila sa Europa, I know some of my colleagues there are already back in their offices. At may mga challenges na kailangang bantayan. So again, titingnan natin kung kakayanin ng ating bansa yung pagta-transition doon. That's one sociological lesson. The other is yung impact pagdating sa education, Ms. Heidi. Mas gusto kong tingnan ay kamusta yung kalidad ng learning. Wala pa tayo doon sa panahon na pwede na nating magkaroon ng impact assessment eh. Ilang buwan pa lang naman since nag-start yung classes. Siguro at the end of the school year, pwede tayong magkaroon ng, and nasa mga schools na yan, pwede nilang i-measure, nagkaroon ba talaga ng retention or ng mastery ng mga lessons ang mga kabataan. I think doon natin makikita talaga sa totoo lang kung natutunan ba ng mga bata ang division, natutunan ba ng mga bata ang multiplication table, natutunan ba ng mga bata yung mga basic scientific concepts. Kaming mga college professors, alam namin na yung mga estudyante namin hindi lahat nakakahabol. Paano pa kaya yung mga nasa basic education? So, isa yan sa mga gusto kong at kinakailangan nating bantayan. I hope that things are better, pero kung hindi, kinakailangan na sa susunod na school year and hopefully by next school year, Ms. Heidi, ay kumbaga nakabalik na tayo sa klase, kinakailangan humabol ulit. Mga tinatawag na remedial classes, ayan, kailangan natin i-explore yon. Definitely kami sa kolehiyo namin, sa Ateneo, in-explore namin yung mga ganyang mga interventions or mga possibilities. So kayo, Doc Jail, bilang isang educator, nakikita nyo ang mas mabisa pa ring way of teaching and learning yung face-to-face pa rin. Kaya magbalik na talaga sa physical classes yung mga estudyante natin. Totoo. In fact, kung ako ang tatanungin personally, syempre mas gusto ko talaga yung physical interaction, pwede ko silang maggrupo, etc. No? Pwedeng magkaroon ng iba pa rin kasi yung relationship na nabubuo mo with your students kapag na-mentor mo sila closely, no? Okay. So it's the physical presence. Pero hindi nangangahulugan na hindi effective ang online learning, ha? Kapag sa alternative yung sa blended learning, kasi nga kung ang orientation ng teacher ay outcomes-based, hindi yung kailangan ma-cover ko lahat ng nasa textbook at kailangan maituro ko na. Minsan kasi may ganong tendency ang mga teachers. Feeling niya nalulugi yung mga estudyante kapag hindi niya na-cover lahat ng nasa libro. Pero sometimes hindi kinakailangan eh. Sometimes sa mas hinahabol natin is mastery. At kapag na properly implemented yung alternative or distance learning, pwede pa rin. Pwede pa rin. Pero again, gaya na sinabi ko, kinakailangan nating tingnan at the end of the school year, kamusta yung mastery ng lessons ng ating mga kabataan. Totoo. Kasi alam mo, Doc Jail, parang itong experience na to, tama ba na nakapag-highlight din siya ng Great Divide dun sa iba't ibang estado sa buhay ng mga Pilipino? Kasi alam mo, Doc Jail, minsan yung bata, halimbawa sa public school,
makikita mo na divided yung attention niya habang nag-aaral siya. Nagtitinda siya sa bilao, tapos sa kamay niya, nanonood siya ng online class. Yes, may mga ganyan. May mga ganyan tayong balita. Isa yan. Ang isa rin ay yung sinasabi na ngayon matututukan na ng mga nanay or ng mga tatay yung kanilang mga anak. Pero the reality is that not necessarily. May mga pag-aaral yung aking mga kaibigan na mga sociologists din sa UP, no? At ang nakikita nila ay hindi nangangahulugan na yung nanay ay nandun sa bahay ay mababantayan niya na yung pag-aaral ng kanyang mga anak. Kasi kung nagwo-work from home din si nanay, at siya rin yung nagluluto, siya rin yung naglalaba, siya rin yung gumagawa ng mga house chores, paano niya talaga matutulungan yung kanyang anak? Or paano naman kung yung both parents are in fact working? Kasi nga, syempre, kunwari, tricycle driver or jeepney driver. So, sino yung naiiwan para matulungan yung anak? So, yun yung mga, sa aming mga sociologists, ang tawag namin dyan, yun yung mga qualitative aspects, no? Yung mga experiences na hindi natin agad-agaran makikita, pero kapag pinag-aralan natin ng maigi, baka may impact talaga siya dun sa learning ng mga kabataan. So, yan. Inequality is real. Yung mga ganong aspeto na binanggit nyo, Doc Jael, meron siyang epekto dun sa pangkabuuang pagkatuto ng isang estudyante. Kung nalilinang ba yung kanyang karunungan, kung nurture ba. Totoo. In fact, diyan mo rin makikita, Miss Heidi, yung inequality. Ako, ang aking sociological prophecy, pwede ko ba gamitin yung word na yun, ang aking sociological foresight is that ang magbe-benefit talaga dito ay yung meron ng number 1, magandang internet connection, number 2, magandang facilities sa bahay, number 3, meron siyang sariling kwarto kung pwede saan siya makakapag-aral, and number 4, yung mga self-driven na mga kabataan. And normally, di ba, yung mga yun, sino yun? Yung mga middle class, yung mga upper class, pero paano naman yung mga naiiwanan? Kahit pa may prinsipyo tayo na no one left behind, the reality is that other young people will be left behind. And that's the sad part. Doon nga sa regular na setup natin, di ba, Doc Jael? Habang lumalaon yung school year, ilang mga estudyante ang nalalagas. Di ba sa klase? Yes, already. Out, di ba? Already. Yes, already. Lalo na din sa ganitong sitwasyon natin ngayon habang may pandemya. Okay. Siguro, Doc Jael, maganda yung mga naipunto po ninyo. May mga nasabi na rin kayo na areas kung saan tayo dapat na mas mag-improve. Lalong-lalo na maging ready pa sana lalo yung mga infrastructure natin para masuportahan yung online learning ng ating mga mag-aaral. Of course, yung kapakanan din ng ating mga teachers. Hiwalay na paksain din po yan. At yes. Yung ating oras dito sa Lingon sa Kasaysayan. Pero looking forward, Doc Jael, ano ba ang parang wish list mo for our education sector dito sa Pilipinas? Ako, isang taon natin pag-uusapan yung wish list na yan, Miss Heidi. top 1 siguro. As an educator din. Oo. Siguro gusto kong bigyan ng pansin yung kalagayan ng mga teachers natin, and marami sa kanila ang nanonood or nakikinig sa atin ngayon, Miss Katie. Mga kapwa ko, mga guro, alam ko po hindi madali ang inyong ginagawa. But ang hiling ko, ang panalangin ko po ay hindi tayo panghinaan ng loob, lalo na sa darating na taon. Alam ko po, and by experience and also because of the experience of my colleagues, both sa private and public schools, na hindi maganda ang naging experience natin. Sometimes, ginawa na natin lahat pero parang tayo pa rin yung kulang, feeling natin nagkulang tayo. Gusto ko kayong hikayatin na maging matatag tayo at kung kinakailangan natin pahinga tayo. Pero at the same time, gusto ko rin tayong i-challenge na habang andito pa itong online learning na to, itong blended learning na to, lalo nating paitingin yung ating ginagawa. Kasi ang nakasalalay po dito sa totoo lang ay yung kinabukasan ng ating mga kabataan, and therefore the future of our nation. Isang taon lang to, pero pwedeng maging long term kasi yung consequence nito. So siguro yun ang tutukan ko na right now, alam ko naman nagawa na ng gobyerno yung pwede niyang magawa
hopefully more, no? Pero at this time, gusto ko na lang mag-appeal sa aking mga kapwa teachers. Huwag tayong panghinaan ng loob. Improve tayo kung kinakailangan nating mag-improve. Tulungan natin ng mga bata kung kinakailangan. Magpahinga din, syempre, kung kinakailangan. God bless you and Happy New Year, Dr. Jael Cornelio. Salamat sa pagpapaalala mo na kailangang alagaan yung mga tagapagtanim natin ng kalinangan sa ating mga anak, diba? At nang sa ganon, yung mga aanihin natin sa ating henerasyong ito ay dekalidad din naman. God bless you and salamat sa panahon mo para sa FEBC Radio TV, Dr. Jael Cornelio. God bless you po. Happy New Year po. Ang taong 2020 ay gusto tayong pangaralan ng Panginoon sa dami ng pagsubok ng 2020. Para sa akin, ang 2020 na to ay malaking problema na dumating sa atin. Ngunit nagkakaroon pa rin tayo ng aral sa taong ito. Dahil kahit anong bagyo man or pandemic ang meron sa atin, ay natututo pa rin tayong magtulungan sa isa't isa. At higit sa lahat ay natututo tayong lumapit kay God. Pagsabog ng bulkan, lindol, pandemya, krisis at bagyo. Ramdam sa buong 2020 ng bawat Pilipino. Paanong nalampasan? Pagbabago? Paano sisimulan? Mga gampanin at hakbangin. Babalikan at susuriin dito sa Lingon sa Kasaysayan. Ikaw ay patuloy na nakatutok sa Lingon sa Kasaysayan, ang year-end special ng 702 DZAS. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ating balikan ang mahalagang pangyayari sa ating bansa. Bungad pa lang ng taon, Enero 12, nagkaroon na ng pagsabog ng Bulkang Taal kung saan hanggang Enero 26 ay itinaas ang Alert Level 4. Dahil dito, dineklara ni Pangulong Duterte ang state of calamity sa Calabarzon. Maliban po sa pandemya, ang bansa ay sinalubong din ng iba't ibang mga bagyo. Pinakamalakas nga po dito ang Super Typhoon Rolly na siyang tinuring na world's most powerful tropical cyclone sa taong 2020, kung saan signal number 5 ang tinaas ng maglandfall. Pinakamatindi pong naapektuhan ng Catanduanes. Kasama rin sa listahan ng malalakas na bagyo na dumating sa bansa ang Typhoon Ulysses, kung saan lumubog naman sa baha ang Marikina, Pasig, ilang bahagi ng Rizal, Cagayan Valley, Tuguegarao at Isabela. Tumaas din ang tubig sa Ambuklao, Binga, Ipo, Angat at Samagat Dam, kaya't naging dahilan ito ng pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon. Habang binabantayan po natin ang COVID-19, ay pinaghahandaan din ng bansa ang pagdating ng kalamidad, gaya ng ginagawa po natin taon-taon. Kaya this year, paano nga po ba naghanda ang ating bansa, ang ating pamahalaan pagdating sa kalamidad? Himayin po natin ito kasama ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Sir Mark Timbal. Magandang araw po, Sir Mark, and Happy New Year. Ms. Heidi, good morning sa iyo at Happy New Year din po sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kasamahan na nakapanood. Yan, ako maraming salamat po dahil lagi kayong handa na sumagot po ng mga tawag namin dito sa FEBC Radio TV, lalong-lalo na po kapag merong disaster na tumatama sa atin pong bansa. Siguro po, Sir Mark, nais lang po namin malaman mula po sa hanay ng NDRRMC kung may napansin na po ba kayong parang improvement pagdating po sa disaster response natin as a nation? Actually, Ms. Heidi, when it comes to disaster management, malaki na ang pinagbago ng Pilipinas, especially when it comes to progress. Kasi ang kinaganda dito sa sitwasyon natin dahil we are the 9th most disaster risk prone country in the world based on the 2020 risk index, World Risk Index. Marami tayong mga eksperyensya na pinaguhugutan ng mga leksyon. At itong mga leksyon na ito ay lagi nating ginagamit upang mas mapaunlad yung ating sistema. So with your question, was there any development when it comes to disaster response? The answer is yes. And not just in disaster response.
Kasama na din yung prevention and mitigation of disasters, preparedness for disasters, disaster response, and rehabilitation and recovery. There are 4 aspects kasi of disaster risk reduction and management. At doon sa 4 na yun, nagkaroon ng pag-unlad dito sa ating sistema sa Pilipinas. So ano po yung 4 na areas, sir? Preparedness, tapos response? Una is disaster prevention and mitigation. Sunod is disaster preparedness. The third is disaster response. And the fourth is disaster rehabilitation and recovery. I see, oo. So dyan po sa 4 na aspeto na yan, Sir Mark, saan tayo pinaka nag-mature? Ayan, bilang isang pamahalaan or sa side din naman po ng ating mga mamamayan na yun nga, inilalayo natin sila sa kapahamakan, lalo na po kapag meron tayong ina-anticipate na parating na sama ng panahon. Kasi naman, Sir, yung another calamity na earthquake, hindi naman natin masabi kung kailan siya mag-struck. That is true. That is true. Ang ating, I would say, when it comes to prevention and mitigation, tsaka sa preparedness, umunlad talaga tayo. Kasama din kasi doon yung behavior ng mga kababayan natin. Personally, I see this as yung pag-unlad ng sistema natin sa disaster risk reduction, kakaiba dito sa pagbabago ng ugali ng ating mga kababayan. I'd like to talk about preemptive evacuation. Yung evacuation kasi dati, pahirapan nga. Pahirapan. People usually resist. People usually have many things to say kapag ganito. But I guess part of the learnings in our previous experience, from our previous experiences, have caused this pagbabago sa ugali ng tao. Kapag sinabi na ng pamahalaan na ng local governments lalo na kailangan natin mag-evacuate, kahit tirik pa yung araw, nag-evacuate na yung mga tao kasi alam nila na kapag umabot sa sukdulan, mahirap na mag-evacuate at baka mas lalo pang madisgrasya kung ando na mismo nagaganap yung sakuna at saka pa lang aalis. Our people have become very cooperative, our people have become very open and participative doon sa mga activities natin for disaster preparedness, earthquake drills, yung ating mga evacuation drills pag may tsunami. Lahat yun, nagpa-participate na yung mga tao. At lalo na doon sa mismong pagkakataon na kailangan talaga mag-evacuate dahil meron paparating na sakuna kagaya ng bagyo. That's why you can see doon sa mga datos natin kapag may mga malaking bagyo, mga typhoon na dumadating, na pag sinabi na kailangan mag-preemptive evacuation, maraming tao kaagad ang nag-preemptive evacuation. Merong mga nananatili sa kanilang mga tahanan. We can't deny that. Pero the reason for that is being addressed by government as well. Ano ba yung mga dahilan kung bakit sila nananatili? Lalo na sa rural areas. Yung kanilang mga alagang hayop, ayaw nilang maiwan. Yung kanilang mga kasangkapan, ayaw nilang manakaw. So, ang ginagawa natin doon para mabigyan ng assurance yung mga kababayan natin na kapag lumikas sila, wala silang dapat alalahanin. Yung pinalilikas na natin sila kasama yung kanilang livestock, kasama yung kanilang pets. Kasi nagkakaroon na ng provision sa evacuation centers na may area allotted for livestock, for pets, for animals. At yung issue ng security sa lugar, peace and order, nagre-red alert din ang kapulisan natin para masigurado na walang mga magnanakaw na mananamantala pag ganung panahon. So, yung mga kasamahan natin na nakita nila na okay naman pala na mag-evacuate, alis na rin tayo. Kaya this has led to a significant decrease change in our casualties, casualty counts. Before, for example, in the Ondoy, you see 700 people, we lost 700 people. Yolanda, we lost more than 6,000 people. Pero ngayon, our figures don't count to that, near to that figure. Hindi man lumalagpas. Ang sawa ng Diyos, hindi umaabot ng lagpas 100 katao. Because the local governments, for example, they have the Oplan list provided by the DILG. Noong unang panahon, depende na sa creativity and ingenuity ng LGU kung paano niya re-remedyohan yung mga sitwasyon noong unang panahon. Pero ngayon, dahil may checklist na, may guidance na,
bago pa man mangyari yon, isasagawa na lang, check isa-isa ng LGUs yung steps. Masisigurado na nila yung safety ng mga kababayan natin. And that's what we've been seeing now. And this has also become an additional accountability mechanism. Nakikita ng DILG natin yung level of responsibility ng ating mga LGUs. Kung maalam ba sila, kung sinusunod ba nila itong mga proseso na ito. Kaya may mga LGUs na pinagpapaliwanag bakit hindi na isagawa yung mga ganung bagay. Kasi meron na silang patayan. Science-wise, Ms. Heidi, well, our Pag-asa and our FIVOX have always been at the forefront of our disaster prevention and mitigation, along with, of course, with their mother department, the DOST. At lahat ng kanilang mga binibigay na datos, lahat ng kanilang binibigay na mga ulat, forecast, and the scientific predictions, these have all been the basis of our efforts for preparedness. Yung ating mga paghahanda, evacuation planning, contingency planning, sinagawa natin yung mga yan para dun sa mga kababayan natin, mismo dun sa community. Kaya nga dun sa Taal eruption, wala tayong casualty mismo dun sa Volcano Island. Because FIVOX and the LGUs were very maagap doon sa kanilang pag-evacuate ng mga tao. Kasi alam nila na mayroon lang tumitibok-tibok dyan kay Mount Taal and Taal Volcano, and they were able to leave the place immediately. At yung mga prior to the actual activities, the mismong eruption. Yes, oo. So napakalaking bagay po yung kooperasyon ng ating publiko. And of course, yung pagiging madaling intindihin ng abiso, like nga po ng Pag-asa at saka ng FIVOX. Kumbaga, mas madali pong maintindihan ng mga pangkaraniwang tao yung mga babala, yung mga advisory na kanila pong nababasa sa, let's say po, sa lagay po ng ating panahon. Kasi yung iba, parang hindi nila na-internalize kasi hindi nila naiintindihan. That is true. Speaking of warnings, that's also one of our improvements. Kasi before, yung warning, sasabihin lang ng Disaster Management Agency via media, ganon, para sa lahat. Pero because of the ratification of RA 10639 or the Free Mobile Disaster, at ito ay pinagyaman pa natin. So we are sending warnings to our people, time-bound, hazard-specific at saka location-specific. So, kaya nga yung ibang mga kababayan natin nagreklamo nitong nakaraan dahil nga sobrang paulit-ulit na lang na laging may warning. But the fact is, warnings are essential so that people can be guided on making the best decisions in case of emergency. At itong warning system natin, this is also an offshoot din ng pagpapalakas natin ng komunikasyon natin. Kasi imagine nyo, during the time of the previous super typhoon, it took a number of days before we were able to re-establish communications between the national disaster managers and the regional disaster managers down to the local. Pero dito sa super typhoon Rolly, wala pang 48 hours. Hindi naman napatid ang komunikasyon kasi may satellite phone at saka may high frequency radio tayo. Pero yung internet and mobile, na i-re-establish natin kaagad yun. Kaya tuloy-tuloy yung reporting. The prepositioning din of equipment, people, this has been highlighted. Kaya tingnan niyo ang bilis ng response natin pagdating sa ground ng mga support. At na-highlight dito din yung pagiging maagap ng LGUs, not just with evacuation, but also yung kanilang response efforts. Kasi in Marikina, in Rizal, in Cagayan, lahat ng mga LGUs dyan, kumilos yan, nag-preemptive evacuation yan, yung mga naiwan, dahil may mga communities na inabot ng baha na hindi expected na babahain for that matter. Kumilos kaagad ang LGUs. But because of the extent of the floodings, kinailangan ng ayuda. So wala pang 24 hours, andun ang pamahalaan. Ang national government to provide support. Kumikilos na nga din yung regional, di ba? During that time. So there were thousands, if you would allow me to put it. Thousands. Kasi more than 3,000 rescue personnel ang na-deploy natin sa Cagayan. Dito sa Manila and Rizal area, nag-deploy din tayo, and also in
Bicol region. So, hindi umabot na parang pagkatagal-tagal na yung mga tao nag-aantay sa hindi nila malaman. But ngayon, we are working fast. Oo. So maraming salamat dun sa mga natutunan po nating leksyon sa mga nagdaang karanasan po natin pagdating sa pagharap sa kalamidad, at sana yung mga areas na dapat na i-improve talagang ma-review po yan ng ating pamahalaan para nga po sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. So sa 2021 po, sa taong 2021, Sir Mark, ano po ang mga parang inaasahan naman po ng inyong hanay? Kasi 2020 talagang it was a very rough year para po sa atin. May mga kalamidad, tas may COVID-19 pandemic. Para nga po sa akin, if you would allow me, Ms. Heidi, 2020 was the year of the emergency manager, the year of the disaster manager. Because January pa lang, everyone's been working to attend to emergencies. And etong taon na ito, we're looking back at 2020 with an eye to further improve, to further maximize yung capabilities namin, yung mga services ng ating disaster managers, para pagdating ng 2021, kung mangyari ulit ang ganitong mga emergencies, mas lalo nating mapag-iigi yung ating paglilingkod. Kasi nakikita niyo po, all our disaster managers, there's no question about dedication. These people have been working hard. These people have been doing their best. At ang layon po, hindi masaya ang mga disaster managers natin dun sa mga nakikita na may mga naghihikahos dyan, may mga naiiwan, nag-iiyakan, etc. Thinking na wala ng pag-asa. Hindi kami masaya dyan. Ang gusto namin, lahat ng mga yan, marespondihan namin to the best of our abilities, to the best of our capability. Kasi kahit babal na 24 hours, susugod at susugod pa rin yung ating mga rescuers. But what we want to make sure is, number one, the safety of our citizens. Kaya nga nagpe-preemptive evacuation tayo. Pinag-uusapan nga yung forced evacuation, but this is a matter to be decided by our LGUs. Ang ating ding isang sinasagawa ay yung mga pagpapa-improve ng ating mga training capabilities sa ating mga rescuers. Kasama po yan yung ating community-based disaster risk reduction para yung mga tao mismo doon sa community ay may stake sila doon sa ating paghahanda. Sila mismo makakapaghanda at magtutulungan at the very start. Yung mga go bags nila, preparedness against earthquake and storms, lahat po yan ay ating bibigyan pansin palalo upang mas mapalakas ang ating paghahanda. Yung warnings natin, na-mention nyo kasi yung dam management. Well, yung dam releases is a natural thing because it's part of disaster prevention and mitigation. Pag pinigil kasi natin ng tubig sa dam, mas malaking problema yan pag nagiba yung dam. So, what is the NDRMC is examining the ways forward for this dam management issue. At pwede naman namin ilagay yan anytime as part of our warnings, and this is already being studied so that every possible hazard na ma-encounter ng mga kababayan natin ay mabibigyan sila ng babala. Makakaasa po yung mga kababayan natin ay yun po ang ating Nako, sa pangalan po ng 702 DZAS FEBC Radio TV, kami po ay sumasaludo sa inyo pong paglilingkod, Sir Mark, dyan sa NDRRMC at sa ating pong mga kasamahan dyan, sa ating mga volunteers na talagang nagbubuwis ng buhay, every time po na talagang tumutugon po para mailigtas yung ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po, Sir Mark Timbal, and God bless you and Happy New Year. Salamat po. Happy New Year and God bless us all this 2021. Salamat po. Mga kaibigan, nakasama po natin ang tagapagsalita ng NDRRMC, si Sir Mark Timbal. At nakikinig ka pa rin dito sa Lingon sa Kasaysayan mula sa iyong paboritong himpilan, 702 DZAS. Antabayanan niyo po ang ating pagbabalik at meron pa po tayong mga malalaking pangyayari sa taong 2021 na atin pong lilingunin. Pagsabog ng bulkan, lindol, pandemya, krisis at bagyo. Ramdam sa buong 2020 ng bawat Pilipino. Paanong nalampasan? Pagbabago? Paano sisimulan? Mga gampanin at hakbangin. Babalikan at susuriin dito sa Lingon sa Kasaysayan. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ito po si Efren Palyurina once again
ay pag-uusapan natin towards the end of this year ang mga bagay na tumatak sa ating isipan ng mga nakaraang buwan. Let's say the entire year. Pero siyempre, alam naman natin na since March ay talagang center of attention natin, top of mind itong COVID-19. But titingnan natin yung mga tao, yung mga issues na nakapalibot sa mga taong ito, mga newsmakers na talagang sinundan natin, sinubaybayan natin hanggang ngayon. At kausap ko po ngayong umaga from Australia si Attorney Michael Henry Yusinko. Law professor po siya sa Ateneo School of Government, Legislative and Policy Consultant. So, he's joining us ngayong umaga. Attorney Michael, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Sir Efren. Magandang umaga sa mga viewers and listeners natin. Oo, sa panahon ito ay napakaraming mga paraan para masubaybayan tayo ng mga tao saan man tayo nandoon. So, obviously, ang common sa ating lahat ay yung mga nararanasan natin na restrictions due to the pandemic at na ang daming mga economic implications yon, lalo na tinatouch tayo personally. Pero marami rin na mga bagay na nakakabit doon sa issue na yun. For instance, yung ating health concerns ay napakalaking bagay. And that's why itong PhilHealth na dapat sana'y maaasahan natin ay naging banner story for a long, long time. And sabi nga ng Pangulong Duterte, talagang bakit parang ginamit yata niya yung salitang inutil eh. Parang hindi niya malagyan ng dent man lang yung corruption sa ating bansa. Attorney, napaka-obvious kung bakit mahalaga ito sa bawat Pilipino. Because health ito eh. And then, for it to be tainted by corruption, napakasakit nun, hindi ba? How do you see it? Talagang parang double black eye o kaya yung meron tayong kasabihan sa Filipino yung nadapa ka na nga, sisipain ka pa. Parang ganun yung pakiramdam. Yeah. Tsaka naiintindihan ko yan. Pero Sir Efren, dalawang bagay lang yung gusto kong sabihin. No? Mm-hmm. Unang-una, yung nangyari na sa atin, dyan sa Pilipinas, talagang in a way, it was bound to happen. Kasi talagang mahina at kailangan ng baguhin yung public health sector natin. Napag-usapan na rin natin to dati. Mm-hmm. Yung tayo ay isa sa mga bansa na nahuhuli ang public health sector. At dahil mahina at ayoko sa man sabihin pero bulok yung public health sector natin, talagang hindi nakakope yung bayan natin pagpasok ng COVID-19. Mm-hmm. Hindi siya nakatulong para sa mga mamamayan. Pero kumpara mo kasi dun sa iba like sa South Korea, sa Taiwan, and even dito sa Australia na malakas yung public health sector. Isa yon sa mga dahilan kung bakit maganda ang response ng gobyerno dito tsaka gobyerno sa mga bansang yon dun sa pandemya. Natamaan din sila for sure. Natamaan din kami dito for sure. Pero hindi kasing tindi nung tama sa atin. So yan yung una. Ikalawa, at dito napapasok yung korupsyon eh. Dito sa PhilHealth at saka yung connection niya sa Red Cross. Sir Efren, yung ganyang kwento, tale as old as time. Bata pa tayo, alam na natin yung korupsyon eh. Noon pa, yung BNP, yung Bataan Nuclear Power Plant, korupsyon. Peya Amari, scandal, corruption. ZTE, corruption. So, yung corruption na yan na nangyari sa PhilHealth, mahirap man sabihin, pero business as usual yan sa bayan natin kasi dalawang bagay. Talagang merong breakdown yung legal framework natin, yung anti-corruption legal framework natin. Meron talagang mali. At ikalawa, ito siguro pinakamahirap na sabihin, culturally, bilang tao, bilang mga mamamayan, tinotolerate natin kasi yung corruption eh. Hindi natin pinagbabayad yung mga politiko na nagiging corrupt. Case in point na yung mga taong na
nakulong na dahil sa plunder. Yeah. Papatawarin, bibigyan ng pardon, tapos mahahalal pa ulit. Yan ang isa sa mga pinakamasakit na dahilan kung bakit meron pa rin tayong mga korupsyon na nakikita sa gobyerno. Kasi yung mamamayan, isang dahilan lang to, Sir Efren, no? Maraming dahilan ng... Pero ito yung isa sa mga pinakamasakit. Yung mga Pilipino, hindi niya pinagbabayad yung mga politiko na nagiging nakorrupt. Kung talagang gusto natin baguhin yung kultura natin, yung pag-iisip natin, dapat magsimula sa atin. Okay, all right. So, instead na yung situation na magdikta sa atin kung ano ang gagawin in the moment, dapat yung mas malalim na foundation kung saan nakatuntong yung ating values. Well, siguro nga itong PhilHealth ay tip of the iceberg at isa lang sa maraming mga obvious na mga indications ng corruption na dapat talaga hukayin na ma-uproot talaga. Yung PhilHealth, kalusugan na. Pero itong ibang mga bagay katulad ng hindi naman malapit sa akin itong pagpapaganda ng Manila Bay. Ako, naging malaking usapan. Ang layo sa akin yan eh. Siguro yung mga taong gustong-gustong mamasyal sa Manila Bay, sa Rojas Boulevard. Pero naging mainit din ang usapan dahil nangyari sa kalagitnaan ng pandemic at ang perang ginastos ay dapat pwede raw sanang na ilagay sa public health at pag-support doon na yung para bang andali-daling issue yun. Bakit na-trap ang ating administration doon sa ganong klase ng usapan? Ang hirap umahon, hirap magpaliwanag. Magandang tanong yun, Sir Efren. Bakit pinasok ng administrasyon pa natin yun? Na, obvious naman na ang pinakamalaking problema natin, number one problem natin is yung pandemya. And how to alleviate the effects of the pandemic in terms of yung economic welfare ng taong bayan. At ba't inuna yung beautification, no? Yeah. Ang paliwanag ko dyan is kailangan isipin ng mamamayan na botante siya. At kung sino yung iboboto niya, ito yung mga taong mag-decide these are the very person who make those kinds of decisions. Kasi yung official na yon, yung tiga-DENR na yon, in-appoint yon ng isang politiko, ng isang elected official. So, ibig sabihin, binoto ng taong bayan. And therefore, yung boto na yon directly relates to that official who made that decision. Binoto mo yung taong yon, therefore, responsibility mo kung ano man yung desisyon ng taong yon. You bear the burden of that. Dapat ganun yung pag-iisip natin, Sir Efren. Kasi ang Pilipino, di ba, pag nakaboto na, akala niya tapos na eh. Akala niya tapos na, di ba, na naboto ko na. Mag-iintay na lang. Hindi dapat ganoon eh. Dapat, ito na yung perfect example nun eh, na yung taong yon, yung official na yon, executive official yung tiga-DENR, he made that decision, he made that determination na mas importante itong beautification kesa dun sa health. And that person was appointed by an official that we elected. And therefore, meron tayong responsibility doon. Dapat ganun yung pag-iisip natin. And if we think that way, Sir Efren, maybe we will be more careful when we vote. Okay. Kung naiisip natin na yung boto natin can lead to bad decisions like that, na kumbaga babalik sa atin, right? Tayo rin ang masisiraan. Then we should be more careful with the vote we cast. Isa pang halimbawa niya, Sir Efren, yung speakership squabble eh. Mismo, yes. Can you imagine that na dalawang mga politiko nag-aaway para sa isang posisyon at hindi nila ipapasa yung budget dahil doon. Yung budget na talagang inaasahan ng taong bayan, inaasahan mismo ng gobyerno mismo, di ba? Na hindi tatakbo ang gobyerno kung wala yung budget na yun. Sinantabi nila
dahil lang sa self-interest nila na gusto ko maging speaker ng birthday ko. Yung isa naman, hindi, gusto ko rin maging speaker ng birthday ko. hindi na siya makatarungan sa Efren. So dapat yung mga botante, dapat pinag-iisipan to na sa 2022, mas maging critical tayo, mas maging mapanuri tayo. Iba naman yung iboto natin. Huwag naman yung mga katulad na nakikita natin ngayon. Nakakasakit ng puso at ang feeling mo ay na-betray ka na ipagkanulo ka na kasi ito directly ibinoto ng tao ang mga representatives, ang mga congressmen. Yung sinasabi natin kanina sa DENR ay medyo indirect pa yon kasi appointed pero ito directly elective position at sila mismo na ibinoto natin para bang bakit ko ibinoto yun? Nakakahiya pala. Parang yung pagsisisi, nasa huli talaga. Never na nasa una. Attorney, as we wrap up, 3 lang yung mga issues na yan. Pero ang mga pinuntahan nating mga core issues ay talagang hindi mo pwedeng i-ignore kasi yun ang ugat eh. But as we wrap up, ano ang natutunan natin? Was there a lesson? May natutunan ba ang Pilipino dito, whether sa PhilHealth, sa Manila Bay, sa speakership, what should be our takeaway after nitong 2020? First, Sir Efren, I think meron natutunan ng Pilipino, no? Nakikita ko yan sa social media. And I think because nag-lockdown tayo, we had more time sa social media. Nakita natin close hand yung mga namomonitor natin yung mga activities ng gobyerno, yung mga kalokohan ng gobyerno, and also na-observe natin yung society. And nakikita ko sa social media ngayon na pagod yung Pilipino Pagod na yung Pilipino, parang exasperated sa nangyayari. Kasi nga, kita-kita nila direct hand na yung mga pinuno natin, na hinalal natin, pagdating sa crunch time kung tawagin, ang iisipin nila sarili nila at hindi yung bayan. Pagdating sa kampanya, sasabihin nila, kampanya ko bayan. Ganyan. Pero pagdating sa crunch time, katulad ng pandemya, nakita nila, first-hand witness, na yung mga politiko, self-interest ang pananaig nila. And I think yung kabataan natin, iniisip yan. Now, moving forward, kikilos ba sila? A-actionan ba nila yung awareness na yan, yung realization na yan? Yan ang hindi ko alam. Hindi ko alam kung ang kabataan natin ay magiging katulad ng mga kapitbahay natin sa Thailand o kaya yung mga kapitbahay natin sa Hong Kong na ang kabataan nila galit na galit. Galit na galit sa status quo na kahit military haharapin. Hindi ko alam, Sir Efren. I'm not sure kung yung activism natin sa Pilipinas has reached that kind of intensity or that anger. But definitely, I think the awareness is there. Exasperation is there. And let's see kung ano mangyayari next year, kung saan dadali ng kabataan natin ito. Wow. Napakaganda. I see that as a bright spot para sa 2020, ang pag-angat ng kamalayan, lalo na ng kabataan na our emerging leaders or mga leaders na nga in their own right. Attorney, napakasarap lagi na makausap ka. At salamat sa mga insights, sa iyong mga foresight, sa iyong mga pag-analyze, mabuhay ka sa iyong ginagawang pag-aaral at lahat ng iyong mga initiatives dyan sa Australia for Ateneo. Thank you very much for your time. Salamat. Para sa akin po, ang 2020 ay taon ng paghahanda. Upang sa gayon ay masiyasat natin yung ating sarili, ano ba yung ating sitwasyon, ano ba yung ating kalagayan sa Panginoon, at ano ba yung nais ng Panginoon na gawin pa natin for this coming year ahead of us. Kung akin pong ilalarawan ng 2020, I would say that it reveals God's sovereignty over all His creation. Sa lahat ng leaders, the kings, the leaders ng government, He is in control. No one in the whole universe can really control the time, the events na nangyayari. So He revealed Himself as a glorious and powerful God.
Inyong napakinggan ang year-end specials ng inyong paboritong himpilan 702 DZAS at sa iba pang istasyon ng FEBC Radio TV. Salamat po sa pagsama sa amin kaagapay na himayin ang mga naganap sa taong nagdaan. Tandaan, anuman ang mga naganap sa ating kasaysayan, ang mga aral nito ay magagamit po natin para mapaunlad ang kinabukasan. Ating harapin ang panibagong taon na punong-puno ng katatagan at pag-asa. Sa pangalan ng bumubuo ng ating production team, ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang, para sa Lingon sa Kasaysayan 2020.